Welcome po sa aking YouTube channel. So, magti-discuss po ulit tayo ng another lesson for grade 10. And that is factoring polynomials. Okay, start na po tayo. Start po tayo sa factoring tips. So, una po ay greatest common factor. Isa yan sa ginagamit sa pagpa-factor ng polynomials. So, for example, we have 4x to the fourth minus 8x cubed plus 64x squared. Gagawin lang po dyan, kunin natin yung numerical coefficient ng tatlong term. Kung gagamitin po natin yung prime factorization, iisip po tayo ng number na prime na ipang-divide natin sa tatlong yan. So, kailangan ma-divide yung tatlong yan ng sabay-sabay. So, kung maisip mo yung 2, okay, kasi yan yung pinakamaliit na prime number. Tsaka alam naman natin na itong tatlong tayo divisible by 2. So, pag dinivide natin yan, magiging 2, negative 4, and 32. O, mapansin nyo ulit, puro even. So, divide ulit natin by 2. So, lalabas po, 1, negative 2, and 16. Kung mapapansin nyo po, wala na po tayong ibang prime number na pwedeng ipang-divide dyan sa tatlong yan. Okay? So, ibig sabihin, ito po, yan yung magiging GCF ng ating numerical coefficient. So, 2 times 2, we have 4. So, next ang hahanapin natin ay yung variable niya. Okay. So, titignan nyo lang po yung may pinaka-maliit na exponent. Okay. Ito po, pare-parehas po sila ng variable. So, magkakaiba ng exponent. So, tignan nyo yung pinaka-maliit. Okay. So, ito po yung pinaka-maliit. So, yan po yung multiply nyo dito sa 4 para yun yung magiging first factor po natin. Saan naman natin kukunin yung multiply natin kay 4x squared para maging 4x to the 4th. Dito po. Okay, parang synthetic lang na ginawa natin nun. Okay, so para malaman natin yon, ano ang variable nito. So meron tayong 4x squared. So anong i-multiply sa 4x squared para maging 4x to the 4th? We have x squared. So kung ito ay x squared, ito ay minus 2x, ito ay yung constant natin na plus 16. So ayan po yung kalalabasan. 4x squared times x squared minus 2x plus 16. Now, ito pong trinomial na to ay not factorable na po. So mamaya makikita nyo, malalaman nyo kung bakit not factorable na siya. Kasi meron tayong rule para dyan. Next natin ay 12x to the 5th minus 18x to the 4th plus 24x cubed. So, kunin ulit ang numerical coefficient. Hanap ng prime number na pang-divide natin sa tatlong yan. So, we have 2. Divide natin, we have 6 negative. So, mapapansin nyo, itong tatlong to ay divisible by 3. So, pwede natin i-divide by 3. Okay, so pag divide natin, meron tayong 2, negative 3, and 4. So again, wala na pong ibang prime na pwede nating ipang-divide sa tatlong to. So stop tayo. Ito ang magiging numerical coefficient natin, yung product niyan. So we have 6. Tapos tignan natin yan. Yung variable. Pinakamaliit ay x cubed. So malamang ang first factor natin ay 6x cubed. And then we have our trinomial factor na 2x squared minus 3x plus 4. Ayan po. Dito po yun galing. Okay po. Okay, proceed tayo. Number 2, yung difference of 2 squares. Okay, sa difference of 2 squares, ganito po yung itsura niya. A squared minus b squared is equal to the quantity of a plus b times a minus b. So, ibig sabihin lang po nan ganito. Sa example natin, we have x squared minus 9. So, dapat mapapansin nyo na agad kung yung given natin ay difference of 2 squares. Kapag yung first term natin ay may square root at saka yung second term natin ay may square root na whole number. Okay? Yan nyo. X squared. So, ano ang square root ng x squared? X. So, ang square root naman ng 9 ay 3. So, malamang, dito po, ito ay x, ito ay 3, ito ay x, ito din ay 3. So, meron tayong factor na x plus 3 times x minus 3. Ganun po yun kasimple. So, pagdating naman dito, x squared minus 121. So, meron ka ulit dito na square root ng x squared. X square root ng 121 is 11. So, ang factor ko ay x
plus 11 times x minus 11. So, ganun lang po ang difference of two squares. So, punta po tayo sa sum or difference of two cubes. Yan naman, two cubes. Sum or difference. So, kapag difference of two cubes, we have a cube minus b cube is equal to the quantity of a minus b times a squared plus ab plus b squared. Kapag sum naman of two cubes, a cube plus b cube is equal to a plus b times a squared minus ab plus b squared. Explain natin through example. Ayan po. So, x cubed minus 27. So, difference of two cubes siya. Kasi ito po, may cube root na x at yung 27, ang cube root niya ay 3. So, meron tayong first binomial factor na x minus 3. So, hanapin natin to. Okay? Trinomial factor niya. Sabi natin, kailangan yung a natin ay square natin. So, meron tayong x squared. Next, yung ab daw, i-multiply natin. Itong a natin ay x. Ang b natin ay 3. So, meron akong 3x. Sabi, plus daw dapat yun. So, dapat plus 3x yan. And last, meron akong b squared. So, yung b ko, i-square ko. So, we have 3 squared is equal to 9. So, yan na po yung factor niya ng difference of two cubes. Tingnan natin yung sum. We have 8x cubed plus 125. O, check natin. Cube root ng 8x cubed ay okay, 2x. Pagdating naman sa 125, we have 5. So, ang first factor ko ay 2x plus 5. Next, kunin natin yung trinomial factor niya. Sabi, itong a is square. So, meron akong 2x na i-square. So, ibig sabihin, meron ako ditong 4x squared. Tapos, ito, i-multiply ko daw. 5 times 2x is 10x. Ano ang operation? Minus. So, meron akong minus 10x. And last one, we have 5 squared. So, 5 squared is equal to 25. So, yan na po ang ating factors. Titignan nyo po ito. Yan po ay non-factorable na po. So, then, may explain natin yan later. Ayan, perfect square trinomials. So, a squared plus 2a plus b squared is equal to a plus b squared. Kapag naman a squared minus 2a plus b squared, yan naman a minus b squared. So, paano yun? So, example, x squared plus 2x plus 4. So, ang gagawin nyo lang ito, papalaw nyo lang to. Dapat makuha natin to. Okay? So, yan po. 2. Ang lalagay po natin dito yung square root ng x squared, which is x, at yung square root ng 4, which is 2. So, 2 times x times 2 is equal to 4x. So, ibig sabihin po niyan, nakuha natin yung nasa gitna. Ito po yung magiging factor natin. Ay x plus 2 squared. Yan lang po yun. Dito po yun manggagaling. Okay? Automatic pag ganyan plus 2. Dito naman, 9x squared minus 24x plus 16. Ito. So, ibig sabihin, ang factor natin minus. Tingnan natin ha. So, kunin ulit natin yung twice ng square root ng first term and ng last term. So, we have 3x. Ito naman ay 4. Kapag minultiply ko yan, ang sagot ay 24x. Ayun po, 24 po. So, nakuha natin. Disregard the operation. Kasi yung operation yun yung ilalagay natin sa ating factor. Ayun po, 3x minus 4. Diba? So, ganun lang po yung pattern niya kapag perfect square trinomials po. Okay, next. Ayan, trinomials in the form of x squared plus bx plus c. So, ito yung kanina yung sinasabi ko. May rule po tayo dito para malaman natin kung factorable ba yung trinomials natin. For example, we have x squared plus 4x plus 3. So, dito po, titignan natin na ito po
yung constant term natin, hahanapan natin ang factor na may sum ng 4. Okay, kapag daw yung factor nito inad, dapat ang sagot positive 4. So, ang nakakuha po natin ay 1 and 3. So, yung 1 and 3 na yun po yung factor ng 3. Kasi we have 1 times 3 is equal to 3. 1 plus 3 is equal to 4. Ayan po, parehas po. So, ngayon, meron na akong dalawang factor na x plus 1 tsaka x plus 3. O, try natin. Isa pa. So, we have x squared minus 5x minus 24. Factors of negative 24 with a sum of negative 5. So, ang meron po tayo ay 3 and negative 8. So, pag chinek po natin, 3 times negative 8 is negative 24. 3 plus negative 8 is negative 5. Ayan po, parehas. Kaya ang sagot natin ay x plus 3 times x minus 8. So, ganun po yung tips para malaman kung factorable pa po siya. Okay po. Next, trinomials in the form of ax squared plus bx plus c. So, dito naman may numerical coefficient yung first term. So, try natin. We have 3x squared plus 17x plus 10. Diyan. Yan po, Ito po, yung numerical coefficient nito, imumultiply natin dito sa constant term natin. So, bago natin given ay 3x squared plus 17x plus 30. Tapos, follow lang natin yung rule natin kanina. Factors of 30 with the sum of 17. So, ang meron tayo ay 2 and 15. So, check. 2 times 15, 30. 2 plus 15, 17. Ayan po. So, meron na akong factor na x plus 2 times x plus 15. Next natin, ito pong 3. Yan, gagamitin po natin siyang pang-divide dito. Okay? So, ito po ay kaya pa natin kunin yung lowest term o mas simplify pa natin. Kaya meron tayong 5 and 1. Tapos ito po, imumultiply natin dito. Ayan, 1 times x, 3 times x. Para makuha natin yung pinaka-factor natin na 3x plus 2 times x plus 5. Ayan po. So, check natin isa pang given. 12x to the 5th minus 5x minus 3. Ayan po. O, multiply natin. So, meron tayong 12x squared plus 5x minus 36. So, kunin natin yung factors ng negative 36 na may sum ng negative 5. So, ang makukuha po natin dyan ay 4 and negative 9. So, pag minultiply ko at inad, ayan po yung magiging sagot. Parehas po yan. Ito po. Kaya ang ating factor, x plus 4 times x minus 9. So, since may numerical coefficient ang first term, divide natin both sides by 12. Ayan, both factors by 12. Okay. So, ang i-divide lang natin, ito Ayan. Ito po. O, simplify natin. Ito ay 3/4. Ito ay 1/3. So, multiply natin ito dito. Ito naman 4 dito. Kaya ang bagong factor ko ay 4, x minus 3, tsaka 3x minus 1. Okay po. Okay. So, kalimutan nyo po yung lahat ng factoring tips na yon. Pwede nyo pong gamitin ang factoring polynomials using synthetic division. Okay po. So, ayan po. Magko-continuous division lang po tayo kapag nakalimutan nyo. Pero mas maganda po kasi talaga kung matatandaan nyo para hindi po tayo laging nagta-trial and error using synthetic division. Okay po. Mas mabilis po kapag kinombine natin. Okay. Ayan yung combination. Okay. Gumamit tayo synthetic tapos tsaka tayo gagamit ng ibang factoring tips kapag pwede. 2, 3. Kailangan po marunong tayong mag-apply ng zero product property pag gumamit po tayo ng synthetic division. Okay, kasi di ba ganito yan? X minus 9 is equal to 0. X equals 9. Ngayon naman, meron tayong x equals 12
That is x minus 12 is equal to 0. Okay, ito. Factor x cubed plus 4x squared plus x minus 6 completely. So, wala tayong ibang factoring tips na alam dito kapag ganito yung itsura. Kung gagawin natin, dapat alam natin ang mga factors ng negative 6. Dapat alam natin yun. So, ilan yun? Meron tayong 1 negative 1, 2 negative 2, 3 negative 3, 4 negative 4, 6 negative 6. So, meron tayong 6 factors. Possible factors. Okay? Tapos, dun sa 10 yun, tatlo lang ang factors nyo dun. Ibig sabihin, magta-trial and error po tayo. Halimbawa, ito. Try natin yung 2. Diba? We have 2 times negative 3 is negative 6. O, try natin si 2 kasi factor siya. So, yan. So, arrange natin sa ating solution. 1, 4, 1, negative 6. Continuous division tayo. Synthetic. So, we have 1. Bring down. 1 times 2. 2. 4 plus 2. 6. 6 times 2. 12. 12 plus 1. 13. 13 times 2. 26. 26 plus negative 6. 20. Okay, hindi siya nag-equal sa 0. So, di ba sabi natin, inaral natin yung factor theorem, factor siya kapag ang remainder niya ay 0. So, hindi siya 0. Therefore, x minus 2 is not a factor of the polynomial equation by zero product property. So, zero product property natin yan. Okay? So, try natin ulit isa. O yan, meron tayong 1. Try naman natin yung 1. Kasi 1 times negative 6 is negative 6. O yan. Testing natin. Okay. Bring down 1 times 1. 1 plus 4. 5. 5 times 1. 5. 5 times 5 plus 1. 6. 6 times 1. 6 negative 6 plus 6 is equal to 0. Ayan, nag-equal sa 0. So, therefore, ito po, ang ginamit natin ng 1, ang ginamit natin yung zero product property, meron tayong x minus 1 as factor of our polynomial. So, sulat natin ng ganito. Ayan po, factor siya. So, yung naiwan kanina, rewrite the quotient in the polynomial form. That will be the first equation of the polynomial. Ito po yung naiwan kanina, di ba? Yan. Yan po, pwedeng yan yung gamitin natin for synthetic. Kaso dito sa ipapakita ko, combination nga po kasi. So, kapag kinuha ko yung depressed equation of the polynomial, meron akong x squared plus 5x plus 6 equals 0. So, ito po, ang trinomial in the form of x squared plus bx plus c. So, makikita natin factor ng 6 na may sum of 5. So, alam ko agad na meron akong 2 times 3 is equal to 6. 2 plus 3 is equal to 5. So, therefore, meron akong x plus 2 tsaka x plus 3. Pag minultiply ko yan, ito po yan. So, ang factor ko ngayon, ito na. So, na-factor ko na ng completely yung x cubed plus 4x squared plus x minus 6 ko into x minus 1 times x plus 2 times x plus 3. Okay, ayan po. So, yun lang po. So, sana po ay may natutunan po kayo sa ating short topic about factoring polynomials. Salamat po! The end na po. Ito po yung mga reference ko. Salamat po sa ilang
ilang slides na pagpapahiram, Sir EJ ng YouTube channel.